Hello everyone, this is me, Marlis Tani Vlog. Thank you so much po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po ako ulit sa aking 12 minutes ng aking video for today. Ayan, ang aking video po ay sa Clark pa rin, sa Clark Airport po guys. So ayan, ito po tayo sa may libreng kapihan guys, sa may Soler. May pakapi ang Soler guys. Ayan, para sa mga OFW. Hindi ko alam kung pwede ito sa mga hindi OFW. So ayan, mayroon siyang QR code guys dyan, na scan mo siya sa iyong phone, and then pag-fill up ka yung name and address and at iba pa. So ayan, pag nag-success ay pwede ka nang mag-order ng kape ng libre. Ayan, at pwede ka rin pumili kung anong kape ang gusto mo. Ayan. Hindi po ako nagkape kasi 9 o'clock na dyan, so baka hindi ako makatulog. So ayan, habang nag-aantay ka guys, hindi ka po mabuboring dyan kung maaga ka. Kasi, ayan, i-refund mo muna yung terminal fee. Magsayang din yun, 750 din yun, di pa? So, ayan. Mayroon din po dyang pang-massage chair. Marami po siya. Kaya magbayad ka lang po. Mamaya pakita ko po sa inyo. Ayan, napakalawak po. Tatapos ko nang iikot kayo dyan sa unang vlog ko, yung first vlog na kung paano kumuha ng refund ng terminal fee. So ayan, may mga ano dyan, mga magagandang spot para magtatambay, upo-upo dyan. Ayan, mayroon din pong mga pasalubong, ayan, from Goldilocks, and mga minatamis na pwede mong ipasalubong sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga amo or anak ng amo, yung alaga, ganyan. Medyo pricey nga lang. Pricing nga lang ang bilihin dyan sa loob guys. At ayan, meron din pong painting exhibit. Ayan. Kaganda po guys. So, hindi ka po mabuboring talaga. Ikot-ikot lang, tingin-tingin. Ganda po ng kanilang mga paintings. So, ayan guys, habang nanonood kayo, ay gusto ko lang pong i-grab tong opportunity ulit para magpasalamat po sa inyong walang sawang suporta sa Bahay Kulitan at sa aking small channel. Ayan, magtulungan lang po tayo guys. Alam kong medyo nakakapagod and mahirap i-maintain ang channel guys. And ayan, yung aking price lang na nakukuha dito ay not just the sahod, kundi yung nakakita ako or nakakilala ako ng mga maraming kaibigan na totoo. Ayan, na pwede mong talagang maging best friend, or 'di ba, malay mo maging juwaer, charot. So ayan, marami po akong naging BFF dito. So sana ay ganun din po kayo. And mag-ingat lang minsan kasi alam niyo na, kilalanin mo lang mabuti kung kanino mo i-share yung mga yung mga private life or mga alam niyo na, kasi may mga nangyayari minsan na pag na-share mo lahat and then di kayo nakaunawaan, ay alam nyo na mamaritis yung mga yung mga nakaraan. So may nangyari ng ganun kasi guys. So yan, nag-ingat-ingat lang po. So ayan, maraming salamat sa friendship sa aking mga kaibigan na nandyan. Alam nila kung sino sila. And gusto ko lang din magpasalamat sa ating Bishi Master Worm, isa sa aking mga Bishi na natagpuan dito sa YT. Ayan, nakilala ko po siya sa unang team at wala po siyang pagbabago guys. Meron siyang busilak na puso, meron siyang matulungin na puso, napaka-humble at syempre pogi. Ayan, walang iba kundi ating Master Worm. Ayan, thank you Besh sa pagiging isang napakabuting kaibigan, at sa pagbuo ng team na ito ay nandyan ka, hindi nagsasawa at napapagod. And syempre, ang ating Ate Bams sa paggawa ng playlist, ayan, ang ating ina, isa sa ating ina sa sa ating Bahay Kulitan, na napakasipag mag-support at napakasipag magawa ng ating playlist. Ayan, na aside sa mga trabaho nila ay nilalaanan talaga nilang time para magawa ng playlist. So, i-appreciate po natin sila. Ayan, and syempre sa mga members dyan, thank you so much. Sa mga bagong pasok, welcome po sa Bahay Kulitan. Yan, love lang po tayo dito. Spread love lang po and no hate.
Ayan, nandito po tayo sa may waiting area. Tapos na po akong mag check-in, immigration, bali na lang ako boarding. So mayroon pa akong 1 oras mahigit. So nakapag-vlog pa tayo. Hindi ako nakapag-live kasi that time is Sunday. So mayroong premiere marathon. Ayan. Sa time na yan ay time ni Bishi Elsa. Yung aking slot ay pansamantalang kay Bishi Elsa ang nag-live para sa akin, para sa ating slot. Ayan, maraming mga ang luluwag guys, oh. Tingnan nyo, ang linis po guys dito sa may Clark. At napaka peaceful, hindi maingay, hindi crowded. Ayan, kung pa baka makatulog ka pa nga dyan kaso baka maiwan ka sa flight mo, kaya enjoy mo na lang yung place. Ayan, syempre video tayo. Ayan, thank you so much po guys sa pagsama ulit. Ayan, habang nag-edit po ako ay naka-video ako sa premiere marathon. Nandito ako sa live ni Sis Inday Dayag. Inahabol ko lang tong premiere ko. Bali, panghuli naman ako sa time ni Mami Ann Kotik. Ito yung pinakamahirap sa OFW. Yung excited kang umuwi, tapos ang lungkot pagbalik. Very napaka yung pakiramdam, baliktad. Pag pauwi, excited ka, tapos pagbabalik, hindi na yung lungkot. Pero lalo na pagka first time or first or second, third mong magbakasyon, talagang mararamdaman mo yung lungkot. Ako naman ay medyo sanay na kasi sa tagal na rin natin dito sa abroad. So, at malalaki na rin ang mga bata at syempre mayroon ng social media, pwede mo silang i-video call anytime. Pero iba pa rin yung yung feeling na alis ka ulit, na matagal mo hindi sila makikita ulit. Iba sa pakiramdam talaga. So tiis lang sa mga OFW ko dyan. Tiis lang at alam ko may pupuntahan din ang ating mga paghihirap. Kaya ayan, courage ko lang yung mga yung mga, lalo na sa mga single mom na lumalaban para mabuhay at mapag-aral ang mga anak. So ayan, kasi kailangan natin ng prayers at syempre alagaan natin ang ating sarili. Kasi yun po yung puhunan natin bilang OFW sa ibang bansa. Kaya ingatan ang sarili at syempre magdasal na ingatan tayo ni Lord lagi, lalo na yung mga anak natin sa Pilipinas. And mag-set tayo ng goal guys, sa mga advice ko lang po sa mga katulad kong mga ka-OFW, na mag-set tayo ng goal na habang maliliit pa yung mga bata ay mag-ipon or magkaroon tayo ng, kung wala pa tayong bahay, mag-invest tayo muna ng bahay kahit maliit lang. Kasi yun po yung nangyari sa akin. Ang goal ko habang elementary pa yung mga anak ko ay tatapusin ko tong bahay na ito. So, sabi ko, pagka-college nila, before sila mag-college, tapos na lahat. At hindi ko naiintindihan hang titirahan nila na maayos, komportable. So, ayan, by God grace guys, ay bago mag-college ang anak namin, panganay namin ay, I think 4 years before mag-college ay, settle na and okay na yung bahay. So, meron na kaming, hindi ko alam kung nakwento ko na sa vlog, meron na kaming dating bahay dati, pero karoon ng problema, so gumawa kami ulit ng bago. So ayan, ngayon na lalo na nung iniwan na ako ng asawa ko, at least yung college na lang, pang college na lang nila ang aking inaalala. So far naman, thank God, kasi ay kinakaya naman na mapag-aral ang 3 kong mga anak. And I'm so glad and I'm so blessed kasi malapit na mag-graduate ang aking panganay this coming August, July or August ay matatapos na siya. And meron din akong magte-third year college na pangalawa. Ayan. So salamat sa Panginoon dahil ginagabayan niya ako at mga anak ko na maging maayos ang aming mga buhay at maging maayos ang aking mga anak. Ayan. At
thank God. And alam ko nandyan yung asawa ko na nakaagapay sa kanila. So, ayan. Sa mga OFW ko dyan, yun yung ano ko, share lang ng aking experience na huwag tayong bumigay, huwag tayong sumuko. And dito kasi sa abroad, lalo na dito sa Hong Kong, ay uso ang loan sa bangko, guys. So, yun ang unang-una kong iniwasan. Hindi ako gumagastos, guys, ng above sa aking sinasahod. Meron akong nakasit na goal. Nakahiwalay ang aking pang savings. Hiwalay ang aking padala sa pangkain, allowance, kuryente, lahat para sa mga bata. And hiwalay ang kanilang allowance sa school. Hiwalay ang tuition. So, ayun. Sa awa ng Diyos, kahit na ganun ay meron rin tayong nasisave kahit konti-konti. Para pag umuwi tayo, na kasi minsan lang tayong umuwi, once a year, ay meron tayong nagagastos na dudukot sa pamamasyal para mailabas natin ang ating mga anak. So, ayan. So, blessed lang na God is with me with prayers and syempre ang faith at trust kay God. And syempre ang laging ipanalangin ang mga anak na maging maayos sila at magkaroon sila ng mga nakakasama o mga kaibigan na magdadala sa kanila or mag-i-encourage sa kanila sa magandang gawain. Importante po yun, yung prayers nating mga magulang, lalo ng mga nanay, na i-pray natin ang ating mga anak na kailangan kinalanin natin sila, maging kaibigan mga anak natin para hindi sila maglihim sa atin, at kilalanin natin ang mga nagiging kaibigan nila na kailangan maging good encourager sila sa kanila, maging good influencer sila sa mga anak natin. So, ayun yung ginawa ko, nakipagkaibigan ako sa mga anak ko, and nakipagkaibigan ako sa mga kaibigan at sa mga nanliligaw. So, ayan, and pray lang, syempre, samahan natin ng prayer. So, ayun guys, share lang ng aking experience sa aking, isa sa mga experience ko dito sa abroad. So, thank God. Thank you guys sa inyong support. Sana po hindi kayo magsawa. And love lang. And enjoy lang sa pag-OYT. Walang pressure. Ayan. Thank you so much guys. God bless everyone. Bye-bye. This is me, Maristani Vlog, signing off.